Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na tao with evidence. Ano ba ito ha? Meron akong ipapanood na video sa inyo. Part ito sa isang storya na kung saan kakasuhan ng libel si Senator Erwin Tulfo. At parang hindi siya takot na kasuhan ng libel. Nako, alam niyo naman immune yung mga senador na iyan. So, kaso-kaso pero hindi yan makakasuhan. Ako, eto kabibig. Ang pinag-uusapang video ngayon na kung saan ay nakatikim ng isang, hindi naman sampal, kundi napahiya si Senator Erwin Tulfo. Ito kabibig ha, manood tayo ha. Grabe yung galit ng mga taga Green Hills East Village. Pumalag sa high-rise project ng Shang Properties. Ito na. So I don't know where you got your information, Senator, but that is a lie. I can also sue you for libel because we have not issued any clearance, Senator. So before you start talking, you make your facts right. Katunayan, No. So I don't know where you got your information, Senator, but that is a lie. I can also sue you for libel because we have not issued any clearance, Senator. So before you start talking, you make your facts right. Wala, so mali-mali ang mga nakuhang impormasyon ni Erwin Tulfo. Make your facts right. Dapat tama yung mga sinabi mong impormasyon. Yan ang binabanggit ng mga netizen na talagang galit na galit ang mga netizen. No? Ano ba talagang nangyari, kabibig? Bakit nagkaganito? Ito ang balita, mga kabibig, ha? Manood tayo. Kasi shock ako eh. Early in the morning, ito yung nakita ko na mga video clip. At pinag-uusapan si Senator Erwin Tulfo at itong dalawang babae ay talagang ramdam mo ang galit nila. At sabi nila, I can show you. Pwede ka naming kasuhan ng libel. Kasi mali-mali yung mga nakuha mong impormasyon. Naku po, bakit ang dami ngayong no? Ang daming mga medyo simplang na mga senador ngayon. Si Risa Hontiveros, na-alarma ang Supreme Court dahil sa kanyang maling impormasyon tungkol sa unanimous decision ng isang kaso daw. Tapos itong si Erwin Tulfo na naman, may mga netizen or citizens sa Green Hills Village na nagalit. Kasi mali-mali din ang impormasyon ni Senator Erwin Tulfo. Naku po, ano nangyari sa ating mga senador? So ito pala ang totoong istorya. Makinig tayo, kabibig ha. Meron tayong panooring video dito at bigyan natin ng reaksyon kung ano ba talaga ang totoong istorya. Ito, kabibig ha. Ito pala ang totoong istorya, kabibig. Basahin natin ha. Betrayed, ignored, and left in the dark. Yan ang sabi ni Tulfo nung nag-join siya sa Green Hills East Revolt versus Shang Condo Project. Ito nangyari. Ang nangyari pala, the planned development reportedly violates zoning rules, threatens safety, and could ruin the peaceful character of the village. Residents says the project goes against local ordinances that limit building heights in residential zones. The Green Hills East Village Association, or GIVA, have even passed a board resolution to oppose any construction that exceeds the legal limits of 6 to 10 stories. But what really set this issue ablaze was the emotional entrance of Senator Erwin Tulfo at the village meeting. Wait, bakit nandun si Tulfo? Diba? Contrary to claims of viral disrespect, Tulfo was actually there to defend the residents. He slammed the lack of transparency and called out the HOA's silence, saying the people were betrayed, ignored, and left in the dark. His comments hit home and resonated online. Tulfo's stance has become a symbol of a broader fight between big developers and local communities, between profit and livability, between power and accountability. This is not just a village issue.
It's a wake-up call for every Filipinos who believes that laws should be followed, neighborhoods should be respected, and people should not keep in the dark. So ito kabibig ang nangyari. Pero natin. Sue you for libel because we have... I don't know where you got your information, Senator, but that is a lie. I can also sue you for libel because we have not issued any clearance, Senator. So before you start talking, you make your facts right. Katunayan, nagkasagutan ng mga opisyal at residente ng Green Hills East Village sa Mandaluyong dahil sa planong construction ng 70-story condominium. Labag daw kasi ito sa zoning laws. Narito ang agenda report ni Hannah T. Uminit ang tensyon sa Green Hills East Village sa Mandaluyong dahil yan sa planong pagtayo ng higit 70-story condominium. Proposed high-rise daw ito ng Shang Properties Incorporated o SPI na may projected 9-year construction timeline. 9 years! Na-acquire ito sa halagang 2.5 billion pesos mula sa San Miguel Properties, isang subsidiary ng San Miguel Corporation ni ultra-bilyonaryo Ramon Ang. Kontra ang ilang mga residente, kabilang na si Senator Erwin Tulfo dahil sa paglabag daw nito sa zoning laws at kawalan ng konsultasyon. Nagsagawa ng town hall meeting ang mga residente kagabi. Many of us only learn about this project through informal channels. No formal notice, no public hearing, and no consent was sought from the residents. A blatant disregard of our rights and our voices. Ani Tulfo, mismong si Mandaluyong Mayor Menchie Abalos ang nagsabing approved ito ng barangay at ng GEVA o Green Hills East Village Association. Panahon pa raw ng kanyang father-in-law na si Ben Abalos Sr. Those elected or appointed to represent and protect our interests have failed to inform us, engage with us, or explain how such a massive development will proceed without our knowledge or input. Umapela si Tulfo sa Mandaluyong LGU na i-review and if needed, i-revoke ang permit ng Shang Properties. Pero agarang bumuelta ang barangay sa senador. Anila, wala silang in-issue na clearance sa Shang Properties dahil hindi rin kumpleto ang documents nito at wala raw approval mula sa GEVA. So I don't know where you got your information, Senator, but that is a lie. I can also sue you for libel because we have not issued any clearance, Senator. So before you start talking, you make your facts right. Katunayan, maski sila, nagulat daw sa biglaang heads up tungkol sa pagtatayo ng gusali. Sinisikap din daw ng board makipag-ugnayan sa LGU, kaya lang they were allegedly snubbed by local officials. Para sa barangay, nagmistulang atake ang mga pahayag ng senador. By the GEVA board and by the barangay, you're double whammy, Mr. Senator. Pero paglilinaw ni Tulfo, nakuha niya ang info sa mismong alkalde at naroon siya sa town hall meeting, hindi para maging kaaway kundi bilang isang concerned resident. Isang low density residential zone ang Green Hills East na may height limit na 3 floors o 10 meters lang. Una nang naglabas ng board resolution ng GEVA na tumutulong sa malalaking development sa loob ng village. Concern ng mga residente, nalulunod na ang Green Hills East sa diesel, naglalakihang delivery trucks at double parking, dahilan para maistorbo ang peace and order sa lugar. Sa reso na pinirmahan noong July 23, inuutos na walang may isyung permit para sa structures na lalagpas sa 6 na palapag o 18 meters at 10 palapag o 30 meters. Bawal din ang construction na magdadagdag ng higit 15 employees sa isang establishment. Sa ngayon, wala pa ring paglilinaw mula sa Mandaluyong LGU at Shang Properties. Pero kalaunay nagkasundo at nagkamayan pa ang mga residente. Ay, buti na nagkasundo sila ni Erwin Tulfo at yung mga residente doon. At least ba, naging peaceful pa rin at the end of the meeting. Nagpunta si Senator Tulfo at talagang na-shock lang ang mga residente kasi sa kanilang paniniwala, mali-mali yung presenta ni Erwin Tulfo doon. Ito ang mga komento ng ating mga netizen. Alam mo naman ating mga netizen. Nagkomento talaga yan, di ba?
Tameme si Tulfo, nakakahiya. Ito pa ang sabi, natakot kaya hindi makareact. Tameme ang senador, buti nga sa'yo. This is against sa ordinance. Bakit pinayagan yung mag-umpisa ng construction? Ang laking banta nito sa safety ng mga tao. Di nyo ba naisip yun? No high-rise should be allowed in residential zone. Nakalagay sa zoning ordinance na bawal sa ang high-rise sa Green Hills. Our village doesn't need this kind of disruption, sabi ng mga netizen. Hili kasi mag-grandstand ng mga Tulfo, di pa confirm yung info, pasikat agad. Oo, tama, pasikat talaga itong mga Tulfo, lalo na itong si Erwin Tulfo, kabago-bago lang nga senador. Kami mga residente pa ang masusuffer sa construction na yan. Seriously, 72-story condo near a fault line, mag-isip naman. Bakit pa inaprobahan ng City Hall yung permit na yon kung it's clearly against the zoning ordinance? So yun po ang mga impormasyon at komento ng ating mga netizen hinggil sa trending at viral na video ni Senator Erwin Tulfo. So sana malinawan tayo kung ano ba talaga, kung ano ang totoong nangyari. At the end of the day, nagkabati-bati naman sila. Di ba? So ang hilingan nila is maging maayos lang at normal lang talaga yung reaksyon ng mga presidente doon na nang nalaman nila, kulang-kulang pa ang impormasyon ni Tulfo. Diba? So, intindihin din natin ang mga taga-Green East Hills, yung kanilang comment, feelings nila, kabibig. Nangyari yung kay Tulfo. Alam mo naman si Tulfo, diba? So, yun lang kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Ano ang inyong komento? Sino ba kasi ang bumoto kay Erichel Dexter Tulfo na ito? Senator, ang kalaban po ninyo, careful, sabi na isang netizen. Kay Kapitana at kay Senador, same lang po. Yan sila elected. Doesn't matter kung anong posisyon. They both have to serve their constituents. O, diba? Rule of law, no special treatment. Ito yung mga komento ng mga netizen. What's the issue daw? Sabi ng isang netizen. Iba raw ang sinasabi ni Kap, sinasabi ni Senator regarding high-rise condo. Oh, iba pala. Nagkasugutan tuloy sila sa Green Hills East Captain na si Margarita Climaco. Tinaliwas naman ito ni Climaco at sinabing kailanman ay hindi sila umano pumayag at nagbigay ng clearance para sa proyekto dahil na rin sa kakulangan nito ng papeles. Nagulat nga sila na nandun si Senator Erwin Tulfo. Yun mga kapipi. Yun ang mga issue ngayon ni Erwin Tulfo at sana kanyang matawag dito. I'm sure naman, nakasundo naman sila. So yun ang kabibig ang ating Libag-Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.